Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Meron po tayong pasyente dito sa harap ko. At ilang taon na po kayo? Pila edad ni mo? 52, sir. 52. Ano pong trabaho natin? Driver. Driver. Sa driver, sweet lover yan. Nandito si Mrs. po ninyo. Oh, yun. Para nakasimangot ata. Selosa siguro. Hindi pa ay na tumatawa. Sweet lover ba si Mister? Ha? Hindi mo, ha? Hindi mo alam? Sweet lover lang sa'yo. Kapag sa iba, sweet lover rin? Ay, hindi. So, wala pa itong police blotter sa inyo. Wala pa. So, baka hindi pa ninyo nahuli. Hindi, joke lang. Ilan na pong anak ninyo? Wala po kayong anak? Wala kaming anak, Dok. Ilan taon kayo nagsama or nagkinasal na po kayo? 13 years, kasado kami, Dok. 13 years na. 13. Okay. Ilan taon na po kayo? 49 po. 49. So, 36 years old ka. Hindi kayo nagpa-check kung sinong may problema sa inyo? May PCOS ka ba? Nagpa-OB-GYN ka na ba? Oh, May PCOS kayo? Wala. Yung Mahina yung mahina. Pero wala kayong PCOS. Yung, or ngayon po hindi na PCOS PMOS. PMO. Hindi, PMOS talaga PMOS. Dati PCOS yan. Polycystic Ovarian Syndrome. Anyway, mahina daw, sabi ng espesyalista ng babae. Ha? Okay. Pero siya, nagpa-check sa kaniyang similya. kaming Dok. Normal sa kanya. Wala po kayong anak sa iba? Dok. Oo na. Sa una. May anak. Okay. Ilang taon na po yung anak ninyo ngayon? 28. Aba, 28 years old 28. na. So, 24 ka pa nun. Oo. Isa lang anak ninyo. Isa lang. Lalaki. Sa pag-alam niya. Oo. Sa alam Sa na niya, pag-alam Dok. niya. Alam Meron niya. bang mga anak na hindi niya alam? Hindi, alam na niya. Yung Isa lang. Nag-isa lang. Isa lang. Ayun. Oo. Okay ba? Okay, sige. Anyway, drive. Ano pong dinadrive ninyo? Taxi, Dok. Okay, taxi driver. Ano yung ninyo? Yung 6 to 6 kayo? 6 a.m. to 6? 24 hours po kayo? Or 6 to 10 lang? 24 hours. Magkano boundary? 1,004? Oo. Anong pangalan ng taxi? Dati, marami naman na ibang taxi. Dati, maligaya ako. Ngayon, Tapos lumipat. hindi ka na maligaya Hindi na. doon, kaya lumipat ka. Oo. Malungkot ka na. Kaya iniwan mo yung maligaya na taxi, ngayon nasa masaya ka ng taxi. Taxi pa rin, pero malapit mong sa amin lang, Dok. Kasi, Tapos bring home pa, hindi. hindi naman. Garahe. Garahe pa rin. Garahe. Oo. Yun. Okay, so ano pong problema ninyo ngayon? Bakit kayo nagpapacheck up? Ano kasi, Dok, nagpabunot ako ng ipin. Tapos Galing po kayo sa dentista? Oh, Okay. galing ako dentista. Tapos last week po, pagpabunot ko, nag-BP ako. Mataas yung dugo ko eh. Ayaw ako bunutan. Last week pa, bakit hindi kayo nagpa-check up kagad last week? Hindi. Umuwi na lang kayo na hindi kayo nabunutan. Hindi ako nabunutan kasi mataas yung So dugo ko. umuwi kayo. Pinabalik ako ng doktor. Mga siguro... Pero sandali lang, mataas ang BP ninyo, ginamot kayo ng dentista? Hindi. Hindi. Hindi kayo pinapapunta sa doktor para magamot yung high blood? Hindi, ni-refer niya ako doon pa rin sa doktor niya kasi doon kami sa sa barangay, sa DOH. Okay lang. So, pumunta kayo sa doktor sa barangay. Oh. So, ano po reseta sa inyo? Wala din kasi wala mong schedule sila na nasa sa outing. Hindi ako na-check up. Hindi kayo nagpa-doktor. Hindi ako na sa doktor. doon. Siyempre, hanggang ngayon siguro, mataas pa rin siguro ngayon. Bakit? Saan pa lang yung doktor sa barangay ninyo? Sa ibang barangay na naman daw, sabi ng... May karaban daw sa doktor. Ganun yan. Palagi ko yan naririnig. Pag walang doktor sa barangay, ay, nasa ibang barangay si Doc. Ay, may karaban. Nakakalungkot talaga. Kasi dapat sana, bawat barangay, meron talagang doktor. Doon ilagay yung buwis ng taong bayan sa pag-hire ng mga bagong doktor para itong mga pasyente katulad niya hindi na pupunta sa akin. Okay, kaya palagi ko sinasabi ko na ang kapalpakan ng gobyerno ay talagang pabor po sa mga pribadong practitioners or mga negosyante. Okay, kasi po pag maganda po sana ang
basic services. Kasama dyan yung health. Okay? Including yung paglagay ng barangay health doctors. Ha? Pag maganda po yan, naku, hindi na siguro maghirap ang taong bayan. Kasi unang-una, hindi na sila magbayad sa doktor. Pangalawa, hindi na sila pupunta sa pribadong doktor. Siyempre, bukod sa may bayad, yung pamilete nila, di ba? At saka yung oras rin. No? Okay, so yun. So, talagang I would like to appeal, okay, to our government, okay, na mag-hire po kayo ng maraming doctors para ma-cover po halos lahat ng mga barangay dito sa Pilipinas, para hindi na po mahirapan ang mga pasyente. Katulad niyan, napabayaan na yung high blood for maybe 1 or 2 weeks. Syempre, matindi yung effect ng high blood niya. Pwede sisirain ng high blood lalo yung daanan ng dugo niya, na mas matigas na po ngayon yung daanan ng dugo. At bukod dyan, pwede rin puputok yung daanan ng dugo niya. Baka yung high blood niya, nandyan na po yan for the past maybe 5 years. Diba? At meron na pong damage sa kanyang blood vessel. Hindi natin alam. Galing siya sa dentista. Minsan nga, pag uwi sa bahay, okay, puputok yung ugat. Lalo pag sweet lover si sir, baka mamaya magtrabaho sa kanyang asawa, no? Imbis puputok yung sa baba, yung ugat dito puputok, di syempre hindi yan happy ending, no? Rest in peace kaagad ang asawa, no? Byuda, instant byuda ang partner, no? So kailangan talaga meron talagang doktor sa barangay. Ayun. So wala kayo na inom na gamot. Wala na. Okay. Bumalik kayo sa dentista ngayon? Hindi pa. Hindi pa. Kasi hindi kayo nagpakonsulta sa doktor, di ba? Oo. Kasi Hindi kayo bumalik sa barangay health center ninyo? Wala pa rin doktor? Or bumalik na naman kayo sa barangay health center pero Punta kami sa DOH po. Doon Wala man. doon sa ano. wala rin doktor? wala doon sa buhangin, wala din. Wala rin. Wala doon schedule ngayon. Ano na? Nakakalungkot. Anyway, yun ang pinaka-importante kasi ang tawag natin yan is primary health care. Doon ibuhos ang buwis sa primary health care level. Ano yung ibig sabihin ng primary health care? Yung pinakaunang level. Saan yung pinakaunang level? Barangay Health Center. Kasi malapit sa mga tao. Okay? Madaling pumunta yung mga tao doon. Hindi na magdadalawang isip kasi pa-check up ka na kaagad, malapit na yung health center, wala pang bayad. So, hindi maglala yung sakit nila. Okay, yun ang primary healthcare level. Doon ibuhos yung taxpayers' money. Huwag masyado sa tertiary healthcare level. Pag sinabi natin tertiary healthcare level, yung mga malalaking hospital. Kasi pag doon yung pera pero walang budget sa primary healthcare level, naku, lalong magkasakit yung mga tao sa barangay, lalong maglala yung sakit nila, ba complicated, kidney ba, heart ba, o brain, because yun po ang komplikasyon ng high blood pressure. By the time na magpa-check up sila, may komplikasyon na sila. Siyempre, hindi na kaya sa barangay health center, hindi na makaya sa barangay health care or rather barangay health doctor. Kailangan na po sa tertiary hospital na ma-confine sila doon, no? So sa barangay health center pa lang kailangan meron ng doktor para yung mga sakit katulad ng hypertension ay maagapan kaagad, magamot kaagad para hindi ma-complicated ang kanyang hypertension. Okay? So kailangan talaga ibuhos natin ang buwis sa primary healthcare level para hindi makipagsiksikan ang mga tertiary healthcare level na hospitals. Kaya nakikita ninyo sa hospital, nakipagsiksikan na doon kasi po masyado nang complicated yung mga sakit ng mga tao na
pwede sana hindi magiging complicated o hindi maglala kung kompleto ang manpower at facilities sa primary healthcare level. Okay? Kaya po, I think sa isang lugar or sa isang bansa, I think Singapore, if I'm not mistaken, alam mo ninyo, ang tertiary healthcare hospitals nila doon, halos walang pasyente. Bakit? Kasi maganda ang kanilang primary healthcare level. Kasi makapagpa-check up kaagad yung mga tao doon at hindi complicated to the point na hindi sila makarating sa tertiary healthcare level na hospital na para sa mga complicated na kaso because napabayaan yung mga sakit nila nung hindi pa grabe. Okay? Kaya yun ang tatak na maganda ang healthcare system pag ang tertiary hospital ay halos walang pasyente dahil ang mga pasyente ay nagabot na kaagad sa primary healthcare level katulad ng barangay health center. Pero pag ang baligtad ang mangyari, walang pasyente sa barangay health center kasi walang doktor. Pero ang tertiary healthcare hospital, ang super daming pasyente, yun ang tatak na mali ang ating healthcare system. Ayan. Anong basis natin? Common sense. Anyway, i-check ko po yung blood pressure niya. Tingnan natin. Ito pang high blood ninyo, ngayon lang ba na-discover ng dentista or noon po sinabihan na po kayo na may high blood pressure po kayo? Wala, nung una normal yung dugo ko, Dok. Tingnan natin, ha? Check, pero yun po. Yun lang nakita, pagpapunod ko ng ngipin. 140/95. At least, stage 1 pa. So, parang bago na po yung blood pressure or yung hypertension niya. Kasi kung matagal na po yung high blood pressure ninyo, baka nasa stage 3 or stage 4 na po kayo. So, nasa stage 1 pa rin kayo, 140/95. So, para sa kaniyang stage 1 na hypertension or mild hypertension, pwede siya mainom ng losartan 50 mg tablet, 1 tablet once a day after breakfast. Okay? Maraming salamat po.